Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. Ang topic po natin ngayon is Day Age Theory. So kapag sinabi pong Day Age Theory, it is an old earth theory of creation that views the days of Genesis 1 as extremely long ages of time. So ayon po sa Hebrews 11 verse 3, by faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made of what visible. So, ayon po sa ating katuruan, ito po ay old earth versus young earth. So, one is God could have created the universe over time. So, sa point of view po nito is ang Diyos po ay nilikha ang universe sa paglipas ng mahabang panahon. Kumbaga hindi ito nangyari ng biglaan, kundi unti-unting binuo ng Diyos lahat ng bagay sa mahabang panahon, kumbaga millions years. So, ang mga naniniwala dito ay nagpapalagay na ang mundo at ang universe ay matanda na. At maaaring ang mga geological formations at iba pa ay natural na mga bagay ay nasasabi ng katotohanan na ang ating planeta ay umabot ng matagal at mabago o mag-evolve. So next is God could have created the universe instantly. So sa kabilang banda, may mga naniniwala sa young earth view kung saan nilikha ng Diyos ang universe ng mabilis o agad-agad sa loob ng isang maikling panahon. Ayon sa literal na interpretation ng sa Biblia, sa pananaw na ito, ang lahat ng bagay, ang mundo, ang mga hayop at mga tao ay nilikha ng Diyos sa isang iglap at buong proseso ng paglikha ay nangyari lamang sa loob ng 6 na araw. So next is God created a literal Adam and Eva. So nung nilikha ng Diyos sina Adan at Eva bilang mga totoong tao, hindi bilang simbolo o kwento, ay isang pangunahing turo. Sa pananaw na ito, si Adan at Eva ang mga aktwal na tao na may katawan at tunay na buhay at hindi lamang representasyon ng mga ideya o aral. Ang kanilang kwento ay nagsasaad ng pinagmulan ng tao at simula ng kasaysayan ng sangkatauhan at mahalaga ito sa mga doktrina ng Kristiyano. So next sa application naman is believe in the literal historical Adam. Kung si Adan at Eva ay mga totoong tao, hindi lamang kwento ang mahalaga na maniwala tayo sa kanilang tunay na buhay. Ipakita natin na ang ating mga pinagmulan bilang mga tao, kung paano ang kanilang buhay ay may malalim na epekto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kung si Adan ay isang tunay na tao, ito ay hindi nagbibigay ng batayan para sa ating pagkatao at ang ating pag-unawa sa ating kalikasan bilang nilalang ng Diyos. So, next is believe in the doctrine of the original sin. So, dahil sina Adan at Eva ay mga totoong tao na nagkasala sa Diyos sa hardin ng Eden, ang kasalanan ng kanilang ginawa ay ipinasok sa buong sangkatauhan. Ang original sin or original na kasalanan ay nangangahulugan ang lahat ng tao ay ipinanganak na may kasalanan. At ito ang nagiging dahilan ng ating paghiwalay sa Diyos.
Sa ganitong point of view, ito ay nagiging mahalaga sa Kristiyano dahil ang pagpapakita ng pangangailangan ng kaligtasan at kasalanan ay isang hadlang sa ating relasyon sa Diyos. So last is believe in the redemptive of Christ. Dahil sa kasalanan, si Adam at Eva ay nagbigay daan sa pagpasok ng kasalanan sa mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit si Kristo ay dumating upang magbigay ng kaligtasan. Ang gawain ni Kristo ay tanging paraan upang matubos ang sangkatauhan mula sa kasalanan na ipinasok ni Adan at Eva. Ayun lang po, maraming salamat.